Narito ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nangakong nananatiling prioridad ng administrasyon ang pagpapaunlad sa sektor ng edukasyon. Panukalang limitahan ang paggamit ng mga menor de edad ng social media, kailangan ng masusing pagsusuri ayon sa Malacanang. Panukalang batas para sa ligtas na pangangasiwa ng mga linya ng kuryente at komunikasyon inaprobahan ng Kamara. Ako si Benj Bondok para sa PNA Headlines. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa ng halos 2,000 guro at school head na na-promote sa ilalim ng Expanded Career Progression System. Nanumpa ang mga guro at school leaders mula Bulacan at Pampanga sa harap ng Pangulo at ni Education Secretary Sonny Angara sa isang seremonya sa San Jose del Monte City Sports Complex ngayong Huwebes. Ginanap ang panunumpa bilang bahagi ng pagpapatupad ng Republic Act 12288 o ang Career Progression for Public School Teachers and School Leaders Act. Mahigit 16,000 guro ang na-promote na sa ilalim ng sistemang nilikha para sa pag-angat ng kanilang mga karera. Ayon kay Marcos, sumasalamin ang mga ipinatupad na promotion sa patuloy na pamumuhunan ng gobyerno sa sektor ng edukasyon. Kinilala ng Pangulo ang sakripisyo ng mga guro at nangako ng patuloy na suporta para sa kanila. Sinabi rin niya na may mga programang tumutugon sa mga pangangailangan ng mga guro tulad ng Yaman ng Kalusugan o YAKAP program na nagbibigay ng tulong medikal, gayon din ang Service Recognition Incentive, Teaching Allowance at Medical Allowance. Tiniyak niya na nananatiling prioridad ng administrasyon ang edukasyon. Naglaan ng gobyerno ng 1.34 trillion pesos na budget para sa edukasyon ngayong taon, nakatumbas ng higit 4% na gross domestic product ng bansa. Samantala, bukas ang Malacanang sa pagsusuri kung kailangang magpatupad ng hakbang na maglilimita o pipigil sa paggamit ng mga minor de edad ng social media. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kailangang pag-aralang mabuti ang pagpapagamit ng social media sa mga menor de edad batay sa mabuti at masamang epekto ng mga online platform sa kanila. Kung makatutulong anya ang social media para sa mga bata, pag-aaralan ito para maipatupad ang anumang maibibigay sa kanila na mungkahi. Inihain kamakailan sa Senado ang 5 panukalang batas na kapwa gustong limitahan ang access ng mga menor de edad sa internet. Pangunahing panukala ng mga ito na itakda mula 12 hanggang 18 ang edad na pagbabawalan o paghihigpitan online. Ayon naman sa ilang eksperto, kailangang bumalangkas ng mga patakaran na age-appropriate o angkop sa edad ng mga menor de edad para mabalanse ang kalayaan nila sa pagpapahayag at pagtutok sa kanilang proteksyon. Inaprobahan ng House of Representatives nito lang Miyerkules ang panukalang batas na nag-uutos sa mga electric distribution, cable at telecommunications company na magkaroon ng ligtas na pangangasiwa sa mga linya ng kuryente at komunikasyon. Dumaan sa plenaryo at pumasa sa huling pagbasa ang House Bill number 7565 o Safe Overhead Electric Distribution, Cable and Communications Lines Act matapos makakuha ng 223 affirmative votes. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, na isa sa mga principal author ng panukalang batas, matutugunan nito ang matagal ng safety hazard sa mga komunidad sa buong bansa. Sa ilalim ng panukala, kailangan ng mga kumpanya na magsagawa ng mga inspeksyon, pagtatanggal ng mga nakalaylay at hindi na magagamit ng mga kable, pagpapalit ng mga nasirang poste ng kuryente at pagtitiyak na maayos na clearance alinsunod sa Philippine Electrical Code. Ang mga mahuhuling lalabag ay haharap sa mga parusa na may multang 250 to 500,000 pesos sa first offense, 500,000 hanggang 1 milyong piso sa second offense at 1 milyon hanggang 2 milyong pisong multa sa pangatlo at sa mga susunod pang paglabag.
Handa ang Pilipinas sa mas marami pang mamumuhunan maging ang pagpapalawak ng bilateral trade sa Japan ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa ginanap na 42nd Annual Joint Meeting ng Economic Cooperation Committees ng Pilipinas at Japan sa Malacanang noong Miyerkules, sinabi ni Recto na nakahanda ang kondisyon ng bansa para sa mas malakas na ugnayang pang-ekonomiya. Binigyang diin rin niya na nakatuon ng Administrasyong Marcos sa pagtitiyak na pantay at mabilis ang pagnenegosyo sa bansa para sa mga investor. Nananatiling pangalawa ang Japan sa pinakamalaking trading partner at pangunahing pinagkukunan ng foreign direct investments ng Pilipinas na umabot sa 42.5 billion pesos sa unang 11 buwan noong 2025. Tinataya namang nasa 1.27 trillion pesos ang bilateral trade sa pagitan ng dalawang bansa noong nakaraang taon kung saan nagkaroon ng surplus ang Pilipinas. Samantala, nagbigay ng kautusan ng Philippine National Police o PNP sa lahat ng hepe ng pulisya upang palakasin ang ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para mahanap ang mga lugar kung saan ginagawa ang mga iligal na sigarilyo. Sa isang pahayag ngayong araw, sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Navtates Jr. na kadalasang nagmumula sa mga lokal na residente at opisyalang mahalagang impormasyon tungkol sa mga iligal na gawain. Patunayan niya dito ang operasyon ng ahensya sa San Simon, Pampanga at Maguindanao del Norte kung saan milyong halaga ng mga smuggled na sigarilyo ang nasabat sa tulong ng mga mamamayan. Dagdag pa ni Navtates, ang ugnayan sa pagitan ng pulisya at mamamayan na nabuo sa pagtitiwala ay mahalagang bagay sa epektibong pagpapatupad ng batas at implementasyon ng kaayusan at kapayapaan sa bansa. Palalakasin ng ahensya ang pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan upang makuha ang loob ng mga Pilipino sinumpaan nilang pagsisilbihan. At yan ang pinakabago at pinakamaiinit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account, Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Sa ngalan ni William Theo, ako si Benj Bondok. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.